din, sabi ng ilang mga netizens, laglagan na. Nako, laglagan na daw ito kabibig kasi ang Solicitor General ay ayaw niya na kumakatawan sila sa Korte Suprema laban sa habeas corpus petition ng pamilyang Duterte. Naku, paano yan mga kabibig? Ito, tumanggi umano ang Office of the Solicitor General na katawanin sa Korte Suprema ang mga opisyal ng gobyerno na kasama sa habeas corpus petition ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa respondents sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Boyeng Remulla, PNP Chief Marbel, si Torre, Solgen Minardo Guevara, DFA Secretary Enrique Manalo, Immigration Commissioner Norman Tansenko, AFP Chief Romeo Bronner, at Yusik Antonio Alcantara ng Philippine Center on Transnational Crime. Kamakailan ay magkahiwalay na naghain ng petisyon sina Veronica Duterte or Kitty Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte upang mapabalik sa bansa ang kanilang ama na ngayon ay hawak ng ICC. Ayon naman sa Korte Suprema, wala pa silang natanggap na komento mula sa OSG. Narito ang paliwanag ni former Presidential Legal and Counsel Salvador Panelo na siyang nakakuha ng kopya sa sinabing petisyon. Sabi naman dito sila, ano ba, natakot sila? Ito mga kabibig. Ito na, laglagan, takot na sila. Ay, dapat managot ang mga core team. Sino ba ang core team? Si BBM, si Anyo, si Remulla, si Gibo. Yung 4 na core team sana. Ipatawag din. Tapos itong si Amy Marcos, alam mo kabibig, si Senator Amy Marcos mga kabibig, ay gusto niya ng madaliang investigasyon sa nangyari kay Pangulong Duterte. Bakit ngayon ka lang magsalita, Amy? I'm calling for an urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte and an issue that has deeply divided the nation. Sana hindi mo gagamitin si Pangulong Duterte ha. Kasi hindi ka nakakapasok sa top 12, sabi nila, aalis ka daw sa alyansa. Baka this time, talagang gagawin mo lahat para makabalik si Pangulong Duterte. Baka iboto ka. Sabi ni Amy Marcos, as chairperson of the Senate Committee on Foreign Relations, I am calling for an urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, an issue that has deeply divided the nation. It is imperative to establish whether due process was followed and to ensure that his legal rights were not just upheld but protected, especially given the involvement of the International Criminal Police Organization, Interpol, and the ICC. To shed light on this matter, I am inviting key officials and agencies, including officials from the PNP, OST, OTS, DOTR, DOJ, DFA, NSC, CAAP, and other resource persons and witnesses. The Senate must address these critical concerns to uphold the country's restriction and clarify policies governing our law enforcement agencies and their engagement with international tribunals. Our sovereignty and legal processes must remain paramount. Wala na nga sobereintiya ang Pilipinas. Ibinigay na nga ng kapatid mo, si Pangulong Duterte sa ICC. Inamin naman yan ni Remulla na 4 silang nagplano. Di ba kabibig? So ito muna ang ating video ni Salvador Panelo. Na good news ba ito or bad news? Na parang natakot ang Office of the Solicitor General. Pero sabi ng ilan, ako bad news yan kasi parang tinitenga nila. Parang hinayaan lang pahinay-hinay hanggang hindi makauwi si Pangulong Duterte. Ito na kabibig. Meron ngayong umagang obligasyon na sumagot. At ang mga respondents, like yung Secretary Remulla, sino pa? Si PNP Chief, Marbil, General Torre, at basta 4 ang dinimanda namin doon. Ang mag-re-represent sa kanila, under the law, ay ang Solicitor General. Kung matatandaan nyo,
yung Solicitor General ay ilang beses nating tinurigsa. Katunayan, kanina lang, di ba, binatang ko yung, pinaalala ko yung walang jurisdiction pero kung ano nung pinapile nila. Ganun pa man, sila ang abogado ng gobyerno sa aming petition for writ of habeas corpus. Kanina ho, nag-file sila ng manifestation ng opisina ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ito po ang sinabi nila. Babasahin ko lang ho yung mga pertinent paragraphs. To recall on March 17, 2018, the Republic of the Philippines in the exercise of its sovereign prerogative under Article 127, Paragraph 1 of the Rome Statute, deposited with the Office of the United Nations Secretary General its written notification of withdrawal from the statute. The withdrawal took effect on March 17, 2019. Paragraph 4 sa kanilang manifestation sa Supreme Court. At sabi ho ng Office of the Solicitor General, in steadfast adherence to this sovereign decision, the Office of the Solicitor General has consistently maintained, both in its submission before the ICC and its public statements, that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippines government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines, and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, wherefore the OSG most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? Ibig kong sabihin, the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for the writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, ni Secretary Rimulya. Hindi yun nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pag-kidnap kay Presidente Duterte. Yun mga kabibig, illegal pala. Ay, so paano yan, Torre? Sinong mag-representar sa inyo? Paano yan, mga Rimulya? Yung mga umaresto, paano yan, ha? So, mapadali ba ito? Yung pag-release ng habeas corpus na petisyon ng mga Duterte o mapabagal ang pag-release ng habeas corpus? Sabi ng iba na, nako, gimmick lang nang yan para hindi talaga makarelease ang Korte Suprema kasi walang magtatanggol kina Torre at kung sino ang inihabla sa petisyon ng magkapatid na Duterte. Tingnan natin kung ano ang reaksyon ng Korte Suprema. Ngayong
file ng petisyon ang Office of the Solicitor General na parang inamin nila na illegal ang pag-aresto ni Pangulong Duterte. Ano ang iyong komento tungkol dito mga kapibig? Is this one step success na hinihintay natin or it is a failure na huwag na tayong mag-expect na mapapadali or maibigay ang habeas corpus petition ng pamilyang Duterte? Tingnan natin sa sunod na araw, baka may bagong update na naman. Alam niyo naman, kalebak-lebak tayo with the evidence. So, yun lang po mga bibigyan ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating isi-share.